Samantala sa pagkakataon po ito mga kabalitaktakan, pinalad tayong makakausap ang mismong Associate Dean ng School of Law ng University of Makati na si Attorney Cecilio Duca. Attorney Duca, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino, live na po tayo sa DWIZ Channel 23. Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ninyo. Right. Good morning. Okay. Morning po. Direktang katanungan na po, Attorney Duca, sa ilalim po ng ating saligang batas, ano po ba ang mga pangunahing duties and responsibilities ng isang vice-presidente ng bansa? Go ahead po, Attorney. Ang katotohanan po niya, wala talagang trabaho ang vice president kundi umasiste doon sa presidente o kaya manalangin gabi-gabi na maganda na po ang kalagayan ng bayan bukas. Pwede po siyang i-appoint sa cabinet, sa gabinete ng Pangulo at hindi na kailangan ng approval pa ng Commission on Appointment. Ngunit kung hindi po siya i-appoint ng Pangulo, wala naman po talagang nakatadhanang trabaho para sa kanya sa ating konstitusyon. Po, yung tinatawag na spare tire, ating Juday, yung po ba talaga, hindi po ba parang pangmamaliit, quote-unquote, sa trabaho or responsibilidad ng vice-presidente yung tawaging spare tire, Attorney Duca? Hindi naman po, kaya lang po yung talaga ang nakasaad sa konstitusyon. Mahalaga po ang ginagampanan ng pangalawang pangulo ng vice-presidente dahil kung mawawala, magkakaroon ng problema ang pangulo, may impeach, katulad po ng mga nasaksihan natin nakaraang panahon. Ang pangalawang pangulo po ang hahalili doon sa pangulo at siya na po magiging pangulo ng Pilipinas. At pag nanungkulan po siya ng mahigit sa 4 na taon bilang Pangulo na, ay hindi na siya pwedeng kumandidato pa bilang Pangulo uli. Alright. Natanong po namin ito, Attorney Duca, kasi talagang nakikita naman natin sa mga balita ngayon. Segue na natin. Yung unang katanungan po is in general. Ngayon po, magiging specific po kami with your indulgence, Attorney Duca, dahil nakita naman po natin ng ating vice-presidente ngayon ay abalang-abala sa sinasabi niyang katungkulan niya na magtungo sa iba't ibang bansa sa ibayong dagat para alamin po ang kalagayan ng ating mga kababayang OFW. Ano po ang reaksyon niyo dito, Attorney Duca? Wala po ito sa job description ng Vice President. Option niya po yan kung gusto niyang gawin. Subalit kung lalabas po siya ng Pilipinas, katulad ng lahat ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan, kailangan po ito ng travel authority doon sa head of office o doon sa mas nakatataas sa kanya para legal yung kanyang pag-travel sa labas ng bayan. At kung ito po ay personal na lakad, dapat hindi po gagamitin ang pera ng gobyerno. Pero kung yan naman po ay opisyal, baka sakali. Pero may pagkakataon po ba, Attorney Duca, ating Juday, na hindi bigyan ng travel authority ng Pangulo ang vice-presidente? I-reject yung kanyang kahilingan? Ay, discretion po ito nung mas nakatataas sa kanya kasi kung wala namang opisyal na dahilan na makakatulong sa bayan yung pagbabiyahe, ay hindi ho po pwedeng bigyan ng travel authority. Nasa discretion po ito nung head of office o nung immediate supervisor. And given po na binigyan ng travel authority, pero masasabi po ba nating tawag dito, opisyal na lakad yung ginagawa ng vice-presidente sa pagtungo sa iba't ibang bansa dahil ang ginagamit po niyang dahilan katungkulan po niya ito na alamin ang kapakanan ng ating mga kababayan sa ibayang dagat, Attorney Duca? Kung tutusin po talaga, wala po sa job description ito ng pangalawang Pangulo. Pero kung gusto niya naman pong gawin, wala naman hong pumipigil except that kailangan ho ito ng authority. Pero sabi naman ho ng Malacanang, bibigyan naman daw siya ng travel authority kapag siya ay nag-request. At siguro nga po nabibigyan, kaya po nakakapagbiyahe naman ang vice-presidente. Pero yung kakausapin po ito mga OFW, trabaho po ito ng Department of Migrant Workers at ng ating mga embahada sa iba't ibang bansa. Subalit kung gusto pong gawin ng vice-presidente, sabi ko nga po, wala man ito sa kanyang job description, pwede naman po siguro kung may pahintulot ng mas nakatataas. But of course, Attorney Duca, sidelight, kumbaga, kasama na rin sa mga biyahe niya. Yung, syempre, pagbisita sa Dahig, kay dating Pangulong Duterte. So, pwede naman din ho yun, lalo na personal naman, di ba? Pwede kung personal naman po ito, di naman ho pinapigilan. Basta magpapay lang po ito ng leave
leave of absence, o gamitin niya yung mga leave niya sa kanyang opisina, pwede naman ho, plus yung travel authority. At saka uunawain din ho natin, tatay niya po yung nakakulong. So kailangan din namang dalawin. Alright. Apo, ang tanong ko po, paano natin ma-determine o matitiyak na yung boundary sa pagiging official visit at personal visit ay hindi po nagagamitan ng pondo ng bayan, Attorney Duca? Sa mga biyahe po kasi kailangan ng liquidation report yan. So kung lumalabas po ng bansa at ito po ay official travel, nakalagay naman po yan doon sa kanyang leave na ipafile, ay magli-liquidate ito kung gagamit siya ng pera ng bayan. Ngayon kung hindi naman po, i-indicate niya na ito ay personal na biyahe at hindi siya gagamit ng pondo ng bayan. Meron po bang limit ang pagbiyahe ng VP or iba pang mga opisyal ng pamahalaan sa ibayong dagat base sa saligang batas, Attorney Duca? Ayon po sa ating Rules on Administrative Cases in the Civil Service o yung RACS at saka sa Civil Service Law, dapat po lahat ng biyahe na yan ay opisyal at may pahintulot ng opisina. Ngayon po kung personal po ito, gagamitin niya yung kanyang leave at may limitasyon din po. Kasi kung official na travel po yan, may mga amount lang ho. Halimbawa po yung sa accommodation, meron pong itinatadhan ng halaga. Saang hotel ka pupunta, magkano yung gagastusin. May mga ganyan po sa mga empleyado ng gobyerno. Ganun din ho sana sa mga opisyal. Ngayon po kung personal yan, hindi ho gagamit ng pera ng bayan, siya po ang bahala doon. Pero dapat po may approved leave ito. Alright. Sa nakikita po ninyo, kasi lumalabas naman po malinaw na may video, kumbaga may resibo na sa pagtungo nyo sa ibayong dagat, hindi po niya mapigilan na ilabas ni VP Sara yung kanyang hinaing at yung kanyang disgusto sa ating pamahalaan, ating administrasyon mismo. May mga paglabag ba siyang nagagawa sa mga ganitong klase na hakbang, Attorney Duca? Well, depende po sa kanyang sasabihin at depende rin doon sa kanyang gagawin. Kasi kung magpapahayag laban sa gobyerno, meron naman tayong freedom of expression na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Kaya lang po, hindi masyadong maganda ang tingin ng buong mundo, yung tinatawag lang optics, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, pero kinakalaban mo yung gobyerno na kung saan ikaw mismo ay nahalal bilang isa sa mga opisyal. So hindi ho magandang pananaw ito, hindi magandang reflection ng kalagayan ng ating politika. Pero yan naman po, hindi naman ho siya po pwedeng kasuhan kung expression lamang ho ito dahil protektado naman ho ito ng ating Bill of Rights. Yung po bang VP down na official ng government, may immunity ba yan kagaya ng Presidente, Attorney Duca? May mga desisyon po ang Korte Suprema na Presidente lamang ang may immunity during their term. Pero ito pong Vice President pababa, wala hong immunity. Kaya lang ho, dahil impeachable officer ho ito, kailangan muna nating impeach bago ma-file ng kaso. Although may mga kaso na pong nakafile laban sa Vice Presidente. Yun po ang katotohanan naman. Alright. Mukhang hindi dito matatapos yung ikangay pagbiyahe. Right? Paano natin madedetermine kung tapos na yung kanyang leave or kung official pa itong lakad niya? Sino pwedeng pwede namang ordinaryong mamamayan na taxpayer ang magtanong ng direkta sa tanggapan ng Vice President? O kung may Attorney? record siguro. O kung meron, o resibo, Attorney Duca? Meron po. Pwede po tayo magtanong sapagkat kailangan nating malaman kung ginagamit po ang pera ng bayan kasi mga taxpayers po tayo So itatanong ho natin ito doon sa kanyang opisina or sa Office of the Ombudsman. Baka ho may record. Pero ang maganda ho niyan, doon muna sa opisina kasi doon ho ang record nila kung ano ba talaga itong biyaheng ito, opisyal ho ba ito o hindi. At depende po doon sa ipinafile na leave ng opisyal na sangkot. Attorney, issue ng impeachment, ano na bang magiging sitwasyon? So talagang next year na, pwedeng mag-file ulit? Opo, sa tingin ko, nakapag-file na po ng motion for reconsideration ang House of Representatives at may mga nag-file pa po ng motion for intervention. So aantayin ho natin ang final na desisyon ng Korte Suprema dahil baka naman po mapagbigyan. Pero sa karanasan ko lang po, kapag unanimous ang botohan ng Supreme Court, ay hindi na po nababaliktad ang mga desisyon. Kaya lang po, well, miracles do happen. Right.
Nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Duca, baka meron tayong paalala or panawagan sa ating mga kababayan. Lalo ngayon, talagang 2028 pa dapat pero mukhang nagkakakiskisa na yung mga magkakalaban sa politika. Ano pong mensahe niyo po sa kanila, Attorney Duca? Go ahead. Ang mensahe po natin ay dapat maging mapagmatsyag, maging mapanuri ang ating mga kababayan at huwag po magtitiwala doon sa mga fake news na pinapakalat. Tingnan ho natin ang interes ng mga opisyal at mga pumuporma na kandidato. Ito ho ba talaga para sa bayan o gagamitin lang nila ang posisyon nila para sa kanilang pansariling kapakanan at isusulong ang interes ng kanilang grupo at hindi ang interes ng bayan? Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!